Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 676, Tearing Firmament Energy. Maraming tao ang isinasaalang-alang si Lin Feng mula noong simula ng Great Competition ng Zuyu, noong siya ay nakalusot pa lamang sa ikalimang Zuan Chi layer. Wala siyang kakilakilabot na sword intent at hindi talaga naniniwala sa kanya ang mga tao. Sa masamang lugar, naakit niya noon ang atensyon ng mga tao dahil kay Yumo. Maraming tao ang nag-akala na mas maagang maalis si Lin Feng, ngunit sa kanyang pambihirang kakayahan ay nagtagumpay siya hanggang ngayon. Hakbang-hakbang hanggang ngayon, nakalusot siya sa ikapitong layer ng Zuan Chi, at pagkatapos ay umabot sa level 5 ang kanyang sword intent, at pagkatapos ay nasugatan niya si Diling at nakalusot hanggang sa ikawalong layer ng Zuan Chi. Sa kanyang determinasyon, maaaring saktan ni Lin Feng ang kapaligiran gamit ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Maaari niyang pahirapan ang kapaligiran at masuffocate ang mga tao. Nagawa pa ni Lin Feng na patayin si Yumo at putulin ang isa sa mga braso ni Ling Xiao. Natalo na rin niya si Zhu Xia. Lahat ng mga taong iyon ay napakalakas, ngunit maaaring talunin sila ni Lin Feng, at ngayon ay nagsimula na ang mga mapagpasyang labanan. Mabagal ang lakas ni Lin Feng. Ang mga kaibigan ni Lin Feng ay partikular na namangha, ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Ang Yu Clan, ang Wanshou Sect, ang mga tao mula sa Tianfeng, ang Yu Clan. At maging sina Zhu Xia at Ling Xiao ay lahat ay nakatingin kay Lin Feng sa pagkamangha at takot. Sa sandaling iyon, mukhang napakalakas ni Lin Feng. Nagiging isa siya sa pinakamalakas na magsasaka sa Great Competition ng Zuyu. Sa kanyang lakas, kayang talunin ni Lin Feng ang mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zuan Chi, maaari niyang sirain ang Yu Clan, ang Wanshou Sect, at iba pa ng napakadali. Paano sila mabubuhay? Ang Yu Clan at ang Wanshou Sect ay natakot. Iniisip nila noon na aabutin ng maraming taon si Lin Feng upang maging isang napakalaking cultivator. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang malayong hinaharap ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngayon ay maaaring bumalik si Lin Feng sa Zuyu at madaling sirain ang Yu Clan at ang Wanshou Sect. At saka, gagawin talaga ito ni Lin Feng sa kanyang ugali. Wala siyang nakalimutan, ang Holy Courtyard ni Zuyu at ang iba pa. Noon pa man ay kinasusuklaman nila si Lin Feng at lahat ng nagtangkang pumatay sa kanya ay nabigo. Ngayong naging napakalakas na ni Lin Feng, pakakawalan niya ba sila? Ang mga mata ni Yo Qingshan ay kumikibot, ang kanyang puting buhok ay lalong pumuti. Lalong naging desperado ang mukha niya. Napakadakila. Palagi siyang nakatutok kay Yu Tianming, palagi niyang iniisip na si Yu Tianming ay magiging halimaw ng isang cultivator. Kung pinalaki niya si Lin Feng at Yu Tianming sa tabi ng isa't isa, malalaman niya na hindi ganoon kagaling si Yu Tianming. At ngayon ay hindi lumalaban si Lin Feng sa pangalan ng Yu Clan, itinuturing siya ng mga tao na kumakatawan sa Yangzhou City. Siya ay nakasisilaw sa kompetisyon. Makakalaban niya sina Diling at Duan Wu daw. Pinanood ni Diling si Lin Feng na pumasok sa ikawalong layer ng Zuan Chi. Ang kanyang enerhiya sa kalangitan ay nagiging mas at mas. Mula sa hitsura ng kanyang mga mag-aaral, posibleng makita na hindi na niya hinamak si Lin Feng. Ang ikawalong layer ng Zuan Chi. Sige, walang problema. Nakagaling. Sabi ni Diling, kumukulo ang dugo niya. Ang lakas ng kanyang espiritu ay kumalat sa hangin at tila masisira ang kalawakan. Nakipagkamay siya at tila sa kanya ang earth at langit. Ang layunin ng earth at langit ay inaapi ang katawan ni Lin Feng. Mahigpit na hinawakan ni Lin Feng ang kanyang uhaw sa dugo na espada, na lumalakas. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad. Sa lupa ay lumitaw ang mga markang iniwan ng uhaw sa dugo na espada. Ang layunin ng espada ay pinutol ang kapaligiran. Isang hiwa ang lumitaw sa lahat ng lugar kung saan natapakan ni Lin Feng. Parang hindi masisira ang espada niya, parang nag-iisa lang siya sa mundo. Pinanood siya ng mga tao na naglalakad patungo kay Diling. Hindi sila sigurado ngunit naramdaman nila na ang mga siwang at bitak ay naiwan ni Lin Feng. Boom! Isang hakbang pasulong din si Diling at nagsimulang yumanig muli ang lupa. Ang isang nakakatakot na dalisay na chi at layunin ng kalangitan ay nahulog mula sa langit at pinahirapan si Lin Feng. Parang gustong durugan ni Diling ang katawan ni Lin Feng. Tila baguguho ang buong planeta. Nakakatakot na puwersa. Marahas na tumibok ang puso ng mga tao. Nararamdaman nila ang panggigipit ni Diling mula sa napakalayo, nagpapabigat ito sa kanilang mga ulo. Feeling nila may nakabara sa lalamunan nila. Siyempre, ang espada ni Lin Feng ay may parehong epekto. Gamit ang layunin ng kanyang espada kaya niyang sirain ang layunin ng kalawakan. Sino ang mananalo? Nahihirapan ang mga tao na makita si Lin Feng nang tumagos siya sa enerhiya ng kalangitan. Parang palayo na siya ng palayo sa kanila. Ang kanyang silweta ay mukhang matalim, ngunit pagkatapos ay nakarinig sila ng ilang magaan na tunog ng hakbang. Bigla silang nagkaroon ng hallucination na hindi na nila makita si Lin Feng. Sa halip na Lin Feng, mayroon lamang espada. Sumanib siya sa kanyang espada at sa earth, nawala si Lin Feng. Mayroon lamang isang dugong pulang espada na nagliliwanag sa mundo. Walang kaluskos o pagpunit, walang mga tunog ng pagsipol. Nagkaroon ng nakamamatay na enerhiya at isang pulang ilaw, at ang enerhiyang iyon ay naramdamang napakatalim. Pakiramdam ng karamihan ay mamamatay na sila nang maramdaman nila ang nakakatakot na enerhiyang iyon. Nadama nila na ang nakakatakot na pulang ilaw ay sisira sa kanila.
Sa sandaling naging kalmado muli ang lahat, dalawang silhouette ang lumitaw sa fighting stage. Hindi gumagalaw si Diling. Hawak pa rin ni Linfang ang kanyang uhaw sa dugo na espada na ang dulo ay dumadampi sa lupa. May kaunting alikabok sa paligid. Wala ni isa sa kanila ang naglalabas ng tunog, mapangapi ang kapaligiran. Tapos na ba? Walang nakita ang karamihan. Sino ang nanalo? Gusto lang nilang malaman kung ano ang nangyari. Halos patayin na sila ng mga enerhiya. Umihip pa rin ang malakas na hangin at tinatangay ang mga tao, ngunit walang tunog at amoy. May tumutulo. Sabi ng isang bumasag sa katahimikan. Pagkatapos ay sinundan nila ang direksyon kung saan nanggaling ang tunog, at muli silang namangha. Nakita nila ang ilang pulang patak malapit sa paa ni Dili. May tumutulo mula sa kanyang katawan. Kahit maliit ito ay makabuluhan. Nasugatan na naman si Dili. Tumutulo ang dugo niya. Ang mga tao ay namangha. Patuloy ang pagtulo ng dugo. Gumalaw si Linfang, ngunit ito ay para sa bunutan ang kanyang uhaw sa dugo na espada sa kanyang likod. Ang langgam. Nagawa kong sirain ang iyong enerhiya sa kalangan. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Siya ay tumingin lubhang kalmado. Natahimik ang lahat, nanalo siya. Nanalo si Linfang gamit ang espadang iyon. Nagtagumpay si Linfang na talunin si Dili. Isang nakakatakot na purong chi ang nagsimulang umikot sa katawan ni Dili. Gusto niyang gamutin ang kanyang mga sugat at itigil ang pagdurugo. Bumalik siya sa kanyang upuan nang walang sabi-sabi. At saka umupo. Pinatunayan ng mga aksyon ni Diling na nanalo si Linfang. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nakakagulat na natalo ni Linfang si Diling, hindi na si Linfang ang pangatlo, pangalawa na. Kung matalo ni Linfang si Duan Wuldao, makukuha niya ang unang pwesto sa kompetisyon. Ang pagbubukod, ang kabuuang pagbubukod. Sa labis na pagkagulat ng lahat, nagawa ni Linfang na makarating sa ganoong kalayuan. Walang maniniwala dito. Naalala ng karamihan noong nakuha ni Linfang ang unang Jade Key, swerte lang ba? Sa sandaling iyon, sisimulan na ni Linfang ang pinakahuling labanan ng kompetisyon upang maging ang pinakanakasisilaw na katunggali. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 677, ang huling labanan. Nalampasan ng mga tao ang kanilang naunang sorpresa at muling naging excited. Iniisip nila kung ano ang mangyayari sa huling labanan. Halos kumukulo na ang dugo nila. Itinuring nila si Linfang na isang insekto na walang kahalagahan sa unang pagkakataon na nakita nila siya. Hindi nila akalain na mangyayari ang ganito sa huli. Siguro pagkatapos ng 1,000 taon, tatayo si Linfang sa tuktok ng Zuyu gamit ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Marahil ang mga apo ni Linfang ay masasabing may pagmamalaki na ang espadang iyon ay pagmamayari ng kanilang ninuno, at kasama nito si Linfang ay bumangon. Linfang mula sa Zuyu. Ang daming nakatingin sa binata na iyon, mukha siyang proud. Lagi nilang naaalala ang kanyang pangalan at kung gaano siya kahanga-hanga. Si Linfang ay isang himala. Pagkatapos ay lumingon sila at tumingin kay Duan daw. Kalmado niyang pinagmamasdan ang lahat, ngunit siya na laging mukhang agresibo, marahas at malupit, ay hindi na ganoon kalmado. Noon pa man ay iniisip niya na ang pinakamalakas niyang kalaban ay si Diling. Hindi niya akalain na matatalo ni Linfang si Diling. Ibig sabihin hindi pa siya tapos, may isa pa talagang laban para sa kanya. Hindi niya akalain na ang kanyang huling kalaban ay si Linfang, ang kanyang kababayan. Sa hangin, tumingin si Zhu Wuchang kay Linfang at ngumiti. Paano bihira? Dalawang tao mula sa Zuyu ang maglalaban sa isa't isa para sa huling labanan ng kompetisyon. Tiyak na si Zuyu ang pinakanakasisilaw na bansa sa Great Competition ng Zuyu. Noong nakaraan, ang isang bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng isang imperyo ay hindi man lang nakakuha ng ikatlong pwesto sa kompetisyon. At ngayon, ang una at pangalawa ay nakuha na ng dalawang cultivator mula sa Zuyu. Iyon ay isip-blowing. Linfang, gaano katagal mo kailangang magpahinga? Tanong ni Zhu Wuchang. Nakipaglaban lang si Linfang kay Diling at gumamit ng maraming enerhiya. Kung gusto niya, maaari siyang magpahinga. Ang huling laban ang pinakamahalagang laban para sa kanya kaya hindi siya basta-basta na lang sumugal at nagpatuloy ng padalos-dalos. Maaaring piliin ni Linfang ang kanyang sarili. Makakapagpahinga siya ng 3 o kahit 5 araw. Ang mga tao ay tumingin kay Linfang at nagtanong sa kanilang sarili kailan ang huling labanan. Hindi ko kailangan magpahinga. Mag-away tayo ngayon. Sabi ni Linfang. Ang mga tao ay namangha. Hindi na kailangang magpahinga ni Linfang. Lalaban siya agad. Pagkatapos makipaglaban kay Diling, hindi na kailangang magpahinga ni Linfang. Hindi man lang siya pagod. Linfang, kailangan mong magpahinga. Huwag mong alalahanin ang sarili mo, sabi ni Zhu Wuchang. Hindi niya inaprubahan ang desisyon ni Linfang. Tinalo ni Duan Wuldao si Diling, at nagawa niyang maglagay ng 8 selyadong pinto at selyuhan ng katawan at kaluluwa ng mga tao. Ang ganitong uri ng selyo ay halos imposibleng alisin. Huwag kang mag-alala, hindi ako gumamit ng maraming enerhiya kanina. Sabi ni Linfang na nakaharap kay Zhu Wuchang at nakangiti. Nagulat ang lahat sila ay nagpalitan ng kakaibang ekspresyon. Ilang sandali bago, natalo ni Linfang si Diling, ngunit hindi siya gumamit ng maraming enerhiya. Hindi ba niya pinahiya si Diling? Binuksan ni Diling ang kanyang mga mata. Ayaw niyang obserbahan ang laban ni Duan Wuldao at Linfang.
Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata ang labanan. Ano ang magiging resulta? Mag-aaway ba sila? Gusto niya talagang makita ang finale. Tinalo din ni Duan Wu daw si Diling at natalo rin siya ni Lin Fang. Sino ang mas malakas sa pagitan ni Lin Fang at Duan Wu daw? Sige, dahil nagpumilit ka, makakalaban mo agad. Sabi ni Zhu Wuchang. Hindi na niya sinubukang pigilan si Lin Fang. Bukod dito, agad na tumalon si Duan Wu daw at nagsimulang maglakad ng mabagal. Nakatingin siya kay Lin Fang. Alam ko naman na gusto mong magpakasal sa kapatid ko diba? Sabi ni Duan Wu daw. Si Duan Wu daw ay ang korona ng prinsipe ng Zuyu at kahit na inilaan lamang niya ang kanyang buhay sa pagsasanay sa paglilinang at bihirang asikasuhin ng mga panlabas na gawain, alam niya ang tungkol sa mga mahahalagang kaganapan tulad ng kasal ng kanyang kapatid na babae. Alam din niya na winasak ni Lin Fang ang Holy Courtyard ng Zuyu. Alam din niya na sinabi ni Duan Wuya kay Lin Fang na hamanin si Duan Wu daw para mapang-asawa niya si Duan Xinye. Kahit na alam niya ang lahat ng mga bagay na iyon, hindi pa siya personal na nagpakita. Dahil inialay niya ang kanyang buong buhay sa cultivation, nasa tuktok na siya ngayon ng fighting stage sa great competition ng Zuyu. Kaya niyang tumayo doon ng buong pagmamalaki kung saan hinahangaan siya ng lahat. Ang pag-aalaga sa ibang mga bagay ay walang kabuluhan, kaya't wala siyang pakialam sa mga ito. Matagal na siyang naghahanda para sa huling laban ng iyon sa great competition ng Zuyu. Ang napakarahas at brutal na prinsipe ng korona ni Zuyu ay bihirang magpakita ng kanyang tunay na mukha. Nataranta ang mga tao nang marinig ng mga tao si Duan Wu daw. May iba pa bang nangyayari sa pagitan ng pamilya ni Lin Fang at Duan Wu daw? Gusto ni Lin Fang na pakasalan ang kapatid ni Duan Wu daw, ang prinsesa ni Zuyu. Talagang nagulat ako na ikaw ang aking huling kalaban. Magkasama kami dito at pareho kaming taga Zuyu. Iyan ay isang karangalan para sa ating bansa, iyon ay kaluwalhatian. Gayunpaman, ang huling magwawagi sa great competition ng Zuyu ay ako. Wala kang pagkakataong talunin ako. Hindi mo kailangang makinig kay Duan Wuya, maaari mong pakasalan ang aking kapatid at pagkatapos ay pupunta tayo at sakupin ang kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Duan Wu daw. Mayroon siyang ligaw na ambisyon at kaluluwa ng isang mananakop, ngunit napakabait niya kay Lin Fang. Napakabata pa ni Lin Fang at nagawang talunin si Diling, tiyak na masakop niya ang kontinente ng siyam na ulap. Hindi ko kailangan na pumayag ka, hindi ko rin kailangan ng pagpayag ni Duan Wuya. Pipilitin kong gawin ang aking makakaya at tapusin muna. Pagkatapos, kapag bumalik ako sa Zuyu, walang maglalakas loob na saktan ako, tatanggapin ako ni Duan Xinye ng bukas ang mga kamay. Babatiin ako ng lahat at ibabahagi ko ang aking kaluwalhatian kay Duan Xinye. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Dahil nandoon na siya, tiyak na susubukan niya munang tapusin. Wala nang makakapidal pa sa kanya. Ang kaluwalhatian ay hindi magiging kanya lamang, ibabahagi niya ang kaluwalhatiang ito sa kanyang ina, kanyang ama at lahat ng kanyang minamahal. Gusto ni Lin Fang ang kaluwalhatiang iyon. Si Duan Xinye at Lin Fang ay ikakasal at mabubuhay ng maligaya sa pag-iibigan. Kung bumalik siya kay Zuyu pagkatapos manalo sa kompetisyon, sino ang papuna sa kanya, sino ang makakasakit sa kanya? Sino ang haadlang sa kanyang daan? Gusto niyang makatapos muna at gagawin niya ang lahat para makatapos muna. Ang babaeng iyon, si Xinye, ay talagang masaya. Bulong ni Ching Chan, sinabi niya iyon nang may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Mukha siyang matamis at maamo. Dahil taga Zuyu ka, alam mong masama ang ugali ko. Madali akong mawalan ng galit. Sabi ni Duan Wu daw, ang kanyang enerhiya ay nagiging masiksik. Nakatitig siya kay Lin Fang. Ang Crown Prince na si Duan Wu daw, matigas ang ulo, mabuti sa mga mabubuti ngunit papatayin ang mga iyon ay masama sa kanya. Gayunpaman, kailangan mo munang talunin ako bago ka magsimulang magsalita ng malaki. Huwag kang umarte kay Diling, kapag natalo ka, mawawalan ka ng mukha. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Binyantaan siya ni Diling at ang mga resulta ay naging sakuna. Kung ganoon ay maglaban tayo. Marahas na sigaw ni Duan Wu daw. Isang nakakatakot na warlord na si Chi ang lumabas sa kanyang katawan at inatake si Lin Fang. Kasabay nito, isinara niya ang espasyo sa pagitan niya at ni Lin Fang. Isang nakakatakot na gininto ang kulay ang lumitaw sa paligid ni Duan Wu daw. Marahas na suntok ng warlord. Itinaas ni Duan Wu daw ang kanyang dalawang kamao kay Lin Fang. Si Lin Fang ay nakatayo doon, kalmado. Ang mga magsasaka ng espada ay kalmado at tahimik. Gamit ang kanyang espada, kaya niyang lipulin ang lahat. Mamatay. Ang kanyang espada ay tumaas sa hangin at ang ilang antas ng 5 layunin ay sumalakay sa buong kapaligiran. Ang pulang ilaw ay nakasisilaw habang ito ay dumiretso sa Duan Wu daw. Seal. Sigaw ni Duan Wu daw. Agad niyang inilabas ang ilang selyadong pinto na layunin. Ang Chi ay nagiging mas marahas, tila ang mga pulang ilaw ay pinipigilan ng mga enerhiya na iyon at humihina. Ang pagtatanim ng espada ni Lin Fang ay hindi kapanipaniwala. Sa kanyang sword intent ay nagawa niyang masira ang lakas ng dugo sa langit ni Diling. Si Diling ay may espiritu sa kalangitan at naiintindihan ang layunin ng kalawakan ngunit natalo pa rin. Si Duan Wu daw ay may 8 selyadong pinto at naunawaan ang layunin ng mga selyadong pinto. Ang kapaligiran ay tila nagtataglay lamang ng mga selyadong pinto na enerhiya.
Si Lin Fang ay mukhang walang emosyon habang ang kanyang uhaw sa dugo na espada ay umiikot at isang pulang ilaw ay naging vortex. Ano man ang pumasok sa puyo ng tubig na iyon ay tila nawala. Mawala. Bumagsak ang kamao ng warlord sa liwanag ng espada. Nanginginig ang manggas ni Duan Wu daw. Isang nakakatakot na selyadong mga pinto na enerhiya ang nagpahirap sa espada ni Lin Fang. Gayunpaman, ang espada ni Lin Fang ay hindi umaatras, umuusag ito ng may hindi matitinag na kalooban. Ang mga banayad na tunog ay kumakalat sa hangin at naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Nawasak ang lahat. Kahit na ang mga selyadong pinto ay sinisira namin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 678, mga nakatatak na pinto. Si Duan Wu daw ay mukhang nasaraan ng loob. Si Lin Fang ay magiging isang napakalakas na magsasaka ng espada. Level 5 ang sword intent ni Lin Fang at ang bawat pag-atake niya gamit ang uhaw sa dugo na espada ay nakakatakot. Nakita ni Duan Wu daw ang bilis ni Lin Fang sa kanyang pakikipaglaban kay Diling. Si Lin Fang ay napakabilis, kasing bilis ng kidlat. Kahit na nanatiling may tiwala sa sarili si Duan Wu daw, hindi niya hinamak si Lin Fang. Si Duan Wu daw ay gumawa ng isang hakbang pasulong habang ang kanyang mga selyadong pinto ay lumipat upang silyuhan si Lin Fang. Balik na suntok. Sigaw ni Duan Wu daw. Tinakpan ng kanyang suntok ang earth at lumipat patungo kay Lin Fang. Natapakan ni Duan Wu daw ang lupa at bumangon siya sa himpapawid, ang kanyang warlord na si Qi ay nakakatakot. Marahas siyang sumigaw. Seal. Si Lin Fang ay napapalibutan ng mga selyadong pinto, napaatras siya sa isang sulok. Nababaliw na ang dugong pula na espada, nanilipol ang iba't ibang suntok. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang mga suntok ng warlord ni Duan Wu daw na bumagsak mula sa langit ng walang limitasyon, na para bang gusto siyang durugan ng mga Diyos. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang bumangon at ang buong katawan ni Lin Fang ay naging isang espada. Mayroon lamang espadang Qi na nakapalibot sa kanya, na sumisira sa walang katapusang suntok ng warlord. Gumalaw si Lin Fang at sumunod ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Ang ikalabintatlong pag-atake ng espadang uhaw sa dugo ni Lin Fang ay napakabilis. Ang katawan ni Lin Fang ay parang sinag ng liwanag. Seal. Boom boom. Tumunog ang mga pagsabog at pagkatapos ay bumaba ang dalawang tao sa stage. Si Duan Wu daw ay umatras ng ilang hakbang at iniunat ang kanyang kamay. Sa loob nito ay may nakitang itim, ito ay isang espada na si Qi na nanakit sa kanya. Tumingin si Lin Fang kay Duan Wu daw na naglalabas pa rin ng nakakatakot na brutal na Qi. Hindi katakataka na nagawa mong talunin si Diling, nakalusot ka na sa ikawalong layer ng Zuan Qi at ang iyong sword intent ay level 5. Hindi ka na matatalo ng mga tao sa Zuan Qi layer, tanging isang taong may lakas ng layer ng Tian Qi ang makakatalo sa iyo ngayon. Gayunpaman, exception ako, at hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon. Pagkatapos ay naglabas si Duan Wu daw ng hindi kapanipaniwalang sinaunang seliado na enerhiya ng mga pinto na tila nagmula sa malayong panahon. 8 pinto ang lumitaw sa himpapawid sa buong sinaunang panahon. Ang 8 pintong iyon ay hindi kapanipaniwala, naglalaman ng mga ito ng nakakatakot na selyadong enerhiya ng pinto. Mga selyadong pinto. Muli, makakalaban kaya ni Lin Fang ang 8 selyadong pinto na iyon. Gumamit si Diling ng hindi kapanipaniwalang lakas para makawala sa 8 selyadong pintong iyon. Siya ay nakipaglaban upang basagin sila. Gayunpaman, sila ay napagod sa kanya at siya ay natalo. Ngayon, paano haharapin ni Lin Fang ang mga selyadong pinto na iyon? Tiningnan ni Lin Fang ang 8 pintong iyon at isang nakakatakot na apoy ang lumabas sa kanyang katawan at bumangon sa hangin. Ginagamit niya ang kanyang buong lakas ng ikawalong layer ng Zuan Qi. Ang mga tao ay nakatingin sa apoy ni Lin Fang. Matatalo kaya ni Lin Fang ng apoy ang 8 selyadong pinto na iyon? Paano naging posible iyon? Gumamit si Diling ng napakalaking lakas para masira ang mga pintong iyon. Paano sila masisira ni Lin Fang? Imposible, hinding-hindi niya masisira ang mga pintong iyon. Dahil sa apoy niya, tumaas ng husto ang temperatura sa paligid. Si Lin Fang ay umaatras, tila sinusubukan niyang magtagal. Sinusubukan mo bang tumakas? Nakangiting tanong ni Duan Wu daw. Siya pagkatapos ay sumigaw ng galit na galit, Seal. Pagkatapos ang 8 pinto ay naging 8 itim na sinag ng liwanag at bumaril patungo kay Lin Fang. Itim na lotus. Bulong ni Lin Fang sa malalim na boses. Pinakondense niya ang kanyang buong apoy na Qi, ang Qi sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng nakakabaliw. Pagkatapos ay naglabas si Lin Fang ng hindi kapanipaniwalang nakamamatay na enerhiya. Nakita lang ng mga tao na itinaas ni Lin Fang ang kanyang dalawang kamay at isang itim na lotus ang lumitaw doon. Ito ay itim, madilim, at puno ng nakamamatay na enerhiya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Napakabilis nito kaya hindi malinaw ang nakikita ng mga tao. Ang 8 selyadong pinto ay lumipat patungo sa katawan ni Lin Fang at binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sumigaw siya ng isang salita. Sirain. Boom. Sa sandaling nahulog ang 8 selyadong pinto, isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang kumalat sa hangin. Ang karamihan ay nakakita lamang ng itim na ilaw kung saan nalunod si Lin Fang. Biglang naramdaman ng buong karamihan na sila ay masusuffocate at mamamatay. Ang mga selyadong pinto ay nasusunog sa kapaligiran, at pagkatapos ay nawala sila ng walang bakas.
Naging kalmado muli ang lahat nang lumitaw si Lin Fang. Mayabang pa siyang nakatayo sa fighting stage. Sinira niya ang mga selyadong pinto. Nasira nga sila. Ang mga tao ay namangha, na nakatingin kay Lin Fang. Sinira ng nakakatakot na itim na lotus na iyon ang 8 selyadong pinto. Ubo-ubo. Duan Wuldao at nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang kaluluwa ay naapektuhan ng husto sa kanyang pakikipaglaban kay Diling nang sirain ng huli ang kanyang mga selyadong pinto. Ngayon, natalo na naman sila ni Lin Fang na lalong nasugatan ang kanyang kaluluwa. Kailangan ko bang tumakas? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Ang mga selyadong pinto ni Duan Wuldao ay nawala. Ginamit mo lahat ng pure chi mo. Ngayon, tingnan natin kung paano mo gustong ipagpatuloy ang laban. Malamig na sabi ni Duan Wuldao. Tumiti si Lin Fang at sinabi. Hindi mo magagamit ang iyong mga selyadong pinto nang walang katapusan. Natalo sila para sa natitirang bahagi ng labanang ito. Ang iyong espiritu ay nasugatan. Paano ka patuloy na lalaban? Ang lakas ng mga herukas ni Lin Fang ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan, ilang itim na ilaw ang lumitaw at ginawang madilim ang buong kapaligiran. Si Lin Fang ay napapaligiran ng isang madilim mundo. Ginamit ni Lin Fang ang mga masasamang kapangyarihang ito laban kay Zhu Sha noon at ngayon ay ginagamit niya ang mga ito laban kay Duan Wuldao. Tinanong ni Duan Wuldao si Lin Fang kung paano niya nilalayong patuloy na lumaban at tumugon si Lin Fang. Tumingin si Duan Wuldao sa masamang katawan, hindi mahuhulaan ng karamihan ang resulta ng labanan. Sino ang magiging huling mananalo sa Great Competition ng Zuyu? Tingnan natin. Sabi ni Duan Wuldao. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, mukhang mayabang at mayabang tulad ng dal. Iniunat niya ang kanyang dalawang kamay at nagsimulang gamulong ang isang chi sa kanila. Kaagad pagkatapos, maraming pinto ang lumitaw. Ang mga tunay na henyo ay maaaring gumawa ng kanilang espiritu sa kanilang katawan. Kahit na hindi ipakita ang aking espiritu ay naitatak ko ang mga katawan ng mga tao. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na henyo. Ang mga tao ay nakinig kay Duan Wuldao at pinanood ang kanyang mga selyadong pinto. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Isang tunay na henyo. Magagamit ng isang tunay na henyo ang lakas ng kanyang espiritu nang hindi ito pinapakita. Naiintindihan nila ang ibig sabihin nito ngunit hindi nila maintindihan kung paano ito gagawin. Inihagis ni Duan Wuldao ang sarili kay Lin Fang at lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga selyadong pinto ay lumipat patungo kay Lin Fang. Pinagsama ni Lin Fang ang kanyang nakakatakot na masamang enerhiya sa kanyang kamao at sinalakay ang mga pinto. Gayunpaman, ang isa sa mga pinto ay agad na tumagos sa katawan ni Lin Fang. Natigilan ng mga tao, baka hindi sapat ang lakas ng pintong iyon para masila ang katawan niya. Seal. Galit na sigaw ni Duan Wuldao. Ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga pinto ay gumagalaw patungo kay Lin Fang at nakapalibot sa kanyang katawan ng demonyo. Mga suntok ng warlord. Naglabas si Duan Wuldao ng mas nakakatakot na warlord na si Chi at tumalon patungo kay Lin Fang. Tumunog ang mga pagsabog at si Lin Fang ay tila hindi na niya kaya mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang nakakatakot na masamang suntok ang lumabas sa kanyang katawan at bumangga kay Duan Wuldao. Kasabay nito ay lumitaw ang isang katawan ni Azura. Sirain. Ang pag-atake ni Duan Wuldao pagkatapos ay pinutol ang Azura na parang kutsilyo sa mantikilya. Agad na nawala ang Azura. Nawala ang masamang liwanag, at napaatras si Lin Fang ng ilang dosenang hakbang nang bumagsak ang huling suntok sa katawan ni Lin Fang. Medyo natulala siya. Hindi siya hinabol ni Duan Wuldao. Nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang ilusyonaryong selyadong mga pinto ay madaling gamitin. Si Duan Wuldao ay gumamit ng maraming lakas, at ngayon ay kailangan niyang manalo. Matatalo si Lin Fang. Si Duan Wuldao ay kailangang maging pinakamalakas na magsasaka sa kompetisyon, siya ang pinakanakakasilaw na magsasaka sa kompetisyon. Walang iba. Nasira ang katawan ng demonyo. Alam na alam ni Lin Fang na ginamit ni Duan Wuldao ang lahat ng kanyang lakas isang sandali bago siya tapusin. Hindi niya nakontrol ang sarili niya. Ang kanyang kaluluwa ay labis na nasaktan. Ang nakakatakot na selyador na enerhiya ay lumipat sa katawan ng kanyang Lin Fang. Ngayon, nagamit mo na ang lahat ng iyong purong chi at ang iyong demonyong katawan ay nasira. Ang iyong katawan ay selyadong. Paano ka palalaban? Galit na sigaw ni Duan Wuldao. Nakatayo siya roon na parang bayani para sa karamihan, parang si Duan Wuldao na ang final winner. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 679, ang kasan. Walang purong chi, sirang katawan ng demonyo, katawan na selyado. Nakatingin si Lin Fang kay Duan Wuldao na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sigurado ka bang tinatakan mo ang katawan ko? Tumingin si Duan Wuldao kay Lin Fang, ngumiti at sinabi. Hindi na kailangang makipag-away ng ganyan. Nakita kong tinatakpan ng mga pinto ang katawan mo. Kailangan mong humanap ng solusyon para masira ang mga selyadong pinto sa loob ng iyong katawan. Ganoon ba? Napakatalino mo. Tulong kay Lin Fang. Pagkatapos ay isang nakakatakot na espiritong enerhiya ang lumitaw sa hangin. Pahinga. Galit na sigaw ni Lin Fang. Sa isang iglap, isang nakakatakot na selyadong mga pinto si Chi ang lumabas sa katawan ni Lin Fang at nawala sa ere. Nagawa ni Lin Fang na basagin ang mga pinto. Ha? Biglang napawi ang ngiti ni Duan Wuldao.
Nasira ang mga seal. Nagawa ni Lin Fang na paalisin ang lahat ng selyadong pinto at masira ang mga ito. Ngayon, ano ang sasabihin mo? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Si Duan Wu daw ay natulala, siya ay mukhang kahindak-hindak. Nakakagulat na nagawa ni Lin Fang na basagin ang mga selyadong pinto. Paano niya nagawa iyon? Nagulat din ang mga tao. Akala nila ay tinatakan na ng mga selyadong pinto ang kanyang katawan. Wala nang suspense. Ang boses ni Lin Fang ay puno pa rin ng tiwala sa sarili ngayong nasira na niya ang mga selyo. E ano ngayon? Paano mo pa ako kayang labanan? Sabi ni Duan Wu daw na pinaikit ang kanyang mga mata. May pinakawalan pa siyang warlord na si Chi. Paano nilayo ni Lin Fang na patuloy na lumaban? Nagamit mo na ang iyong espiritu, ngunit kailangan mong tandaan na hindi ko ginamit ang akin. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, isang nakakatakot na umuungal na tunog ang kumalat sa hangin at sa tabi ni Lin Fang ay lumitaw ang isang nakakatakot na lilang liwanag na inilunsad sa Duan Wu daw. Kasabay nito, 8 ulo ng dragon ang lumitaw mula sa likod ni Lin Fang at sumugod sa kalangitan. May 8 ulo ng dragon ngunit isang katawan lamang. Ang mga ulong iyon ay umaawit ng kanta ng mga dragon at nakatingin sa langit na parang gusto na nilang lamunin ito. 8 ulo. Si Yu Qingshan ay natulala. Nakatitig siya sa celestial fang spirit ni Lin Fang, mayroon na itong 8 ulo. Isa pang ulo at magkakaroon ito ng 9 na ulo ng dragon. Ang huling anyo ng dragon. Sa sandaling iyon, ang mga ulo ng dragon ay hindi na mukhang isang espiritu, sila ay mukhang isang tunay na hayop. 8 ulo. Ang mga tao ay namangha. Walang masyadong tao ang nakakita sa espiritu ni Lin Fang at natutuklasan lang nila ito. Nagtataglay siya ng nakakatakot na dragon. Sino ang mananalo sa laban na iyon? Si Lin Fang ay nakatayo pa rin doon. Ang kanyang lilang espiritu ay nakapalibot sa katawan ni Duan Wu daw. Hindi na ganoon kalakas si Duan Wu daw. Walang tigil niyang sinasalakay ang lilang espiritu, ngunit patuloy itong muling lumilitaw. Hindi niya nagawang ganap na wasakin ang lilang espiritu. Natigilan si Duan Wu daw nang makita ang 8 ulo ng dragon. Si Lin Fang, na may lakas ng ika-8 layer ng Zuan Qi, ay makakapaglabas din ng napakalakas na espiritu. Marahil na ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa ika-8 layer ng Zuan Qi. Tunay nga, ito ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Si Duan Wu daw ay namangha. Parang may naintindihan siya bigla. Nagawa ni Lin Fang na paalisin ang mga selyadong pinto sa kanyang katawan dahil ginamit niya ang kanyang kaluluwa para atakihin ito. Iyon lang ang paliwanag. Ang mga selyadong pinto ay hindi pa talaga nagawang selyuhan ang katawan ni Lin Fang. Roar. Ang dragon ay umungal at ang 8 ulo ay lumipat patungo kay Duan Wu daw. Lahat sila ay binubuka ang kanilang napakalaking bibig at ipinapakita ang kanilang mga pangil. Gusto nilang lamunin si Duan Wu daw. Kumuha si Duan Wu daw ng tableta at nilamon ito. Bumalik sa kanya ang kanyang lakas, at bumalik siya sa normal. Isang nakakatakot na enerhiya ng warlord ang lumitaw sa hangin at si Duan Wu daw ay sumigaw ng galit na galit, Warlord Punch. Pil. Tumiti si Lin Fang at kumuha din ng purong hilang pil. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang kanyang dalisay na chi. Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin at muling lumitaw ang kanyang uhaw sa dugo na espada. Mahigpit itong hinawakan ni Lin Fang habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Duan Wu daw. Ang lakas ng espada ay umaagos sa kalangitan at sa lupa ay lumitaw ang ilang mga bitak at siwang. Ang uhaw sa dugo na espada ni Lin Fang ay nagiiwan ng ilang nakakatakot na marka sa entablado ng pakikipaglaban. Mayroon lamang sword chi sa paligid ni Lin Fang. Biglang naramdaman ni Duan Wu daw ang nakakatakot na espadang chi na iyon habang ang kanyang mga suntok ng warlord ay okupado ng dragon at ang 8 ulo nito. Nakipag-away siya sa kanilang dalawa. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang bumagsak sa kanyang katawan, at tila lulunukin siya. Palakas ng palakas ang sword chi, palamig din ito ng palamig. Urge. Galit na sigaw ni Duan Wu daw. Naglabas siya ng lakas ng warlord na nagpawi sa langit at tumakip sa lupa. Ang dragon ay na-project ng paatros, ang lilang ahas ay napawi sa mga piraso. Ngunit dahan-dahan pa ring lumalakad si Lin Fang pasulong, ang kanyang uhaw sa dugo na espada sa kamay. Tumingon si Duan Wu daw at ibinaba ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Lin Fang sa kalmadong paraan, ayaw sumuko ni Duan Wu daw, pero suko na ako. Alam ni Duan Wu daw na natalo siya sa labanan. Wala na siyang pagkakataong manalo. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay unti-unting nawala. Tumingin si Lin Fang kay Duan Wu daw na kalmado gaya ng dati. Isang tunay. Henyo. Inalis ni Lin Fang ang kanyang espada at sinabi ang ilang salitang iyon kay Duan Wu daw. Si Duan Wu daw ay namangha. Sinabi niya kay Lin Fang na ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na henyo. Tumingin si Duan Wu daw sa kalmadong si Lin Fang, siya ay tahimik at napakabata. Si Lin Fang ay mukhang namumukontenji, ngunit hindi pa siya umabot sa maturity. Si Lin Fang ay naging sapat na malakas upang makarating sa ngayon. Si Lin Fang ang nagwagi sa great competition ng Zuyu. Hindi mo ako binaygo, sabi ni Jun Moshi na nakangiti ng mainit at palakaibigan. Pinatunayan ni Lin Fang kay Jun Moshi na ginawa niya ang tamang desisyon. Talagang nagawa ito ni Lin Fang. This time, nauna na siyang natapos.
Umaasa sa ilang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte, nanalo siya. Nakarating na siya, hakbang-hakbang, umakyat na siya sa tuktok. Si Tang Yuyu ay nakangiti rin ng matangkad. Parang panaginip lang. Naaalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Lin Feng sa restaurant. Naubos na niya ang lahat ng mamahaling alak na para bang wala siyang pakialam. Ngayon, siya ang pinakanamumukod tenjing disipulo sa kompetisyon at iginagalang ng milyon-milyong tao. Walang masama. Naisip ni Qing Mengzin na may sexy na ngiti na namumuo mula sa sulok ng kanyang bibig. Medyo nagulat siya. Si Yun Fei Yang ay naglabas ng isang bote at uminom ng ilang hot unit, gaano kay Genhawa. Si Xiao Ya, Hanman at Pu Jun ay mukhang proud sa kanilang kaibigan. Ikinuyom nila ang kanilang mga kamao. Hindi nila akalain na makakaabot si Lin Feng ng ganoon kalayo. Siyempre, marami pang iba ang nagalit. Magkahalong damdamin si Yu Qingshan, na pabuntong hininga na lamang siya. Sina Yu Liushui, Teng Wuyao, ang mga tao ng Yu Clan at ng Wanshou Sect, Zhu Xia, Ling Xiao, at marami pang iba ay nakatingin sa mapagmataas na lalaking iyon at nanghihinayang. Galit na galit sila. Hindi nila akalain na si Lin Feng ang lalabas sa itaas. Ang mga tao ay namangha ngunit pagkatapos ay tumahimik. Walang nagsabi ng kahit ano. Nakatingin lang sila sa mayabang na mukhang binata na may bagong mata. Walang ideya si Lin Feng sa lahat ng nangyayari sa paligid niya, itinas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zhu Wuchang. Si Lin Feng ay nakangiti ng maningning at kahanga-hanga. Mukha siyang medyo sikat ng araw. Nagawa niyang tapusin ang great competition ng Zuyu at nanalo. Nauna siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 680, hindi inaasahang kaguluhan. Natahimik si Zhu Wuchang nang makita niya ang ngiti ni Lin. Napakagandang ngiti, naabot ni Lin Feng ang tuktok ng kompetisyon at nanalo. Mukha siyang masaya, fresh, proud. Ang napakarilag ng ngiting iyon ang nagpamukha sa kanya na para bang nakalimutan na niya ang lahat ng alikabok at dumi na umiral sa maduming mundong iyon. Tumiti din si Zhu Wuchang. Hindi siya ngumiti ng ganyan sa loob ng maraming taon. Parang relax na relax siya. Minsan, sapat na ang maliliit na bagay para mapangiti ang mga tao. Lin Feng, binabati kita. Magalang na sabi ni Zhu Wuchang. Talagang iginagalang niya ang binatang kaharap niya. Minsan ay mukhang mayabang ang binatang iyon ngunit minsan naman ay napakalinis at inosente. Matagal nang hindi iginagalang ni Zhu Wuchang ang isang katulad. Maraming mga henyo sa Shengang ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tulad ni Lin Feng. Isang binata na nagustuhan niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Umaasa siya na si Lin Feng ay magpapatuloy sa pagunlad sa landas ng paglilinang at maging isang maluwalhating tao. Salamat. Sabi ni Lin Feng na may parehong maningning na ngiti. Malaki ang pasasalamat niya kay Zhu Wuchang. Madaling makilala ni Lin Feng ang peke at totoong ngiti, alam niyang sinadya talaga ito ni Zhu Wuchang. Sige. Tapos na ang great competition ng Zuyu. Ano man ang iyong ranggo, humanda kang sundan ako sa Shengang. Sabi ni Zhu Wuchang na nakatingin sa buong pulutong. Ang lahat ay medyo nagulat. Natapos na ang great competition ni Zuyu. Napakaraming dumating, at tila napakaraming magagandang labanan ang nangyari. Ang dalawang huling labanan ay mananatili sa kanila magpakailanman. Hindi sila makapaniwala na tapos na. Ayaw nilang matapos ang kompetisyon. Ngayon, tapos na ang kompetisyon, at ang pinakamahuhusay na magsasaka ay kailangang gantimpalaan. I wonder kung anong award ang makukuha ni Lin Feng. Akala ng karamihan. Naunang natapos si Lin Feng kaya malamang na makakakuha siya ng hindi kapani-paniwalang gantimpala na makakatulong sa kanya na mapataas ang antas ng kanyang cultivation. Kung siya ay magiging mas malakas, siya ay magiging nakakatakot. Sa lakas ni Lin Feng, tanging ang mga cultivator ng Tianqi layer ang makakatalo sa kanya ngayon. Si Diling ay napakalakas na at nagtataglay ng dugo sa kalangitan. Kaya niyang kontrolin ang layunin ng kalawakan at ang mismong kalawakan. Nakapasok siya sa pinakatoktok ng ikasyam na layer ng Zuanqi ngunit natalo ni Lin Feng. Nakalusot din si Duan Wu daw hanggang sa ikasyam na layer ng Zuanqi, at ang pinakatoktok ng layer ng Zuanqi. Sa pamamagitan ng kanyang warlord na si Qi, nakatatak ang layunin ng mga pinto, at ang kanyang mga selyadong pinto ay kaya niyang talunin ang karamihan sa mga tao ng Zuanqi layer. Ang mga makakatalo sa kanya ay napakabihirang at nakakatakot. Gayunpaman, nagawa ni Lin Feng na talunin si Duan Wu daw. Si Lin Feng ay halos hindi magagapi sa mga tao ng Zuanqi layer. Kung lumakas siya ng kaunti, talagang wala siyang kaaway sa Zuanqi layer. Bukod sa mga taong iyon, mayroon ding mga imperyo. Ang apat na imperyo ay lubhang maimpluwensya. Ang mga kabataan na nakakuha ng mataas na ranggo sa great competition ng Zuyu ay magdadala ng hindi kapani-paniwalang mga pakinabang sa mga imperyong pinanggalingan nila. Ang Dragon Mountain Empire ay natapos sa una, pangalawa at pang-apat. Ang ganoong uri ng tagumpay ay hindi kapani-paniwala. Ang bansang Zuyu ay naging partikular na matagumpay, ang una at pangalawang finalist ay mula doon. Anong uri ng mga pakinabang ang may dudulot nito sa bansa? Ngayon, ang mga gantimpala ay malapit ng ipamahagi. Ang mga kandidato ay sabik na matuklasan ang kanilang mga premyo. Hindi man sila nakatapos sa tuktok ng rangkang, sabik pa rin silang makita kung ano ang makukuha nila. Ang pagiging makasali sa great competition ng Zuyu ay isa ng malaking karangalan.
Hindi patas ang pakikitungo ni Shengang sa kanila. Si Shengang ay kikilos ng pantay-pantay. Si Duan Wu daw, Diling at ilang iba pa ay hindi man lang masaya. Nauna silang magtapos ngunit, sa huli, ang pinaka-nakasisilaw na magsasaka ay si Lin Feng. Humanda ka, aalis na tayo. Sabi ni Zhu Wuchang na may kaakit-akit ng ngiti. Bumangon ang lahat sa himpapawid at naghanda na umalis kasama siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakatakot na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran. Ang uri ng enerhiya na nagpasimulang tumibok ng marahas ang puso ng mga tao. Sa hangin, may ilang silhouette na hamarang kay Zhu Wuchang. Sila ay mukhang ganap na ordinaryo, sa lawak na hindi sila mukhang nakakagulat. Ngunit ang China inilalabas nila ay nakakagulat na mga tao, ito ay isang nakakatakot na China nagpalubog sa kanila. Ang mga tao ay kailangang isuko ang kanilang sarili sa kapangyarihan kung sila ay inaatake. Tianqi Layer. Marahas na tumitibok ang puso ng mga tao. Ang mga taong iyon ay mga cultivator ng layer ng Tianqi. Hihihi. Ang ilan sa kanila ay tumawa, pinalilibutan nila si Zhu Wuchang at ang mga tao. Ang mga taong iyon ay lahat ay may kumikislap na mga mata, ang mga tao ay natakot. Ha? Ang mga henyo ng kompetisyon ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Bakit napakaraming hindi kapani-paniwalang malalakas na magsasaka ang lumilitaw ng wala saan? Lahat sila ay nakakagulat na malakas. Napakabihirang makakita ng ganitong mga tao. Mas bihirang makita ang napakaraming cultivator ng Tianqi Layer na magkasama. Higit sa 100 cultivator ng Tianqi Layer. Naisip ng karamihan. Marahas na tumitibok ang kanilang mga puso. Ano ang nangyayari? Maaaring mas maraming hindi kapani-paniwalang mga labanan ang darating. Lahat ay humarap ng mahabang mukha, maging si Zhu Wuchang. Ang ilan sa mga taong iyon ay nagtatago ng kanilang mga antas ng paglilinang. Pinipigilan nilang umalis ang mga tao. Si Zhu Wuchang ay mukhang malamig na parang may naisip na siya. Hindi ka taga Zuyu, ano ang gusto mo at saan ka nanggaling? Tanong ni Zhu Wuchang. Bumibilis din ang tibok ng puso niya. Iniisip niya kung narinig ba ni Shengang ang tungkol sa kanila o magiging malas ang araw na ito. Hehe, hindi rin taga Zuyu si Shengang. Paano ka na-bluff? Mapanuksong sabi ng isa sa kanila. Nataranta ang karamihan, hindi kay Zuyu si Shengang. Ano ang ibig sabihin noon? Ang Shengang ay naitatag sa Zuyu sa loob ng ilang daang taon. Tuwing 10 taon, inorganisa ni Shengang ang Great Competition ng Zuyu at binibigyang daan ng pinakamalakas na batang magsasaka na maging mas malakas. Bakit mo kami inaakusahan dito na nanlaloko ng mga tao? Galit na sigaw ni Zhu Wuchang. Galit na galit siya. Nangyayari ito ng eksakto sa kanyang kinatatakutan, ang mga taong iyon ay dumating upang magdulot ng gulo kay Shengang. Sa simula pa lang, inaalis mo na ang masasama at pinapalakas mo ang mga malalakas. Sila ang mga henyo ni Zuyu. Nag-organisa nga si Shengang ng isang pagtitipon ng mga henyo at tumutulong na maging mas malakas. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbibigay lamang ng mukha, sino ang hindi makakatulong sa mga henyo na maging mas malakas. Hindi lang kayo ang makakagawa nito. Kapalit ng ibinibigay mo sa kanila, masisiguro mo ba na wala kang hinihiling na kapalit? Nanunuyang sabi ng isa sa kanila. Napaawang ang bibig ni Zhu Wuchang, mukhang mas galit siya. Malapit nang matapos ang kompetisyon, hindi niya akalain na ang mga taong ito ay manggagaling sa malayo para sirain ang lahat at masira ang imahe ni Shengang. Shengang asks them for their opinion, they have the choice. Walang pumipilit sa kanila na gumawa ng kahit ano. Sabi ni Zhu Wuchang na tinatanggihan ang sinasabi ng taong iyon. Gayunpaman, nagulat pa rin ang mga tao. Gusto ni Shengang na may gawin ng mga batang henyo para sa kanila, tinatanggihan niya ang bahaging iyon. Napatingin ang lahat sa magagandang babae mula sa Shengang. Idinaos ang piging upang akitin at tuksuhin sila. Mayroong higit pang mga bagay na nangyayari sa likod ng mga kortina ng Great Competition ng Zuyu tila. Dahil hindi mo naman sila pinipilit at binibigyan ng pagpipilian, bakit hindi mo sila bigyan ng pagpipilian ngayon at hayaan silang pumili? Kapag nasa Shengang na sila, anong pagpipilian ang mayroon sila? Magiging sapat ba sila upang pumili kapag sila ay nakulong sa Shengang? Sabi ng iba, hindi nila pinapayagan ang sino man na umalis. Nagalit ang mga henyo ng kompetisyon. Parang niloloko sila ng pagpunta kay Shengang.